Uy, magandang araw sa inyo lahat mga kababayan, mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, pag-usapan natin itong issue at hand. At bibigyan ko rin kayo ng mga updates later sa mga laro, standings at yung mga laro sa susunod na mga araw. Isingit lang natin itong nangyari na pagsusumamo ng Rain or Shine Elasto Painters para magbigay ang PBA, ang pamunuan ng PBA dito kay Cliff Hodge ng mas mabigat na parusa o penalty doon sa mga ginawa niya. Tunghayan natin mga kababayan. Ito na nga mga kababayan, ito yung kopya ng sulat, liham, a letter submitted to the office of the commissioner, na nakikiusap sila kay Commissioner Willie Marcial na kinukonsidera nila yung ginawa. Hindi na natin babasahin mahaba, bigyan ko lang po kayo ng idea. Kinukonsidera nila na yung ginawa ni Cliff Hodge, na pagharang, pag-usli ng binti, yung iba binti lang daw pero ako mas nakita ko may konting balakang at itong ginawa raw ni Cliff Hodge ay hindi katanggap-tanggap at ito ay masyadong delikado para sa players ng Rain or Shine. Particular na dito kay Adrian Nocum dun sa particular na laro noong linggo, Meralco versus Rain or Shine. Okay? Giniit pa nila na kailangan maparusahan itong si Cliff Hodge dahil unang-una raw ay naging pattern of behavior na raw. Okay? Naging pattern of behavior na raw, kumbaga ugali na. Naging ugali na at parang excuse me, parang nasa sistema na raw ni Cliff Hodge itong so-called pananakit, pagsadya na kumbaga saktan, masasabi ba nating saktan o may, for a lack of a better term, wala akong maisip ngayon, pero quote-unquote saktan or physicalin, ng matinding-matindi, mas higit pa sa physical na laro na inaalaw ng basketball. Okay, ayun, pwede siguro yun, hindi raw to katanggap-tanggap, sabi ng Rain or Shine. Nag-cite pa sila ng mga dating insidente dito kay Quahaw. Nangyari na rin daw to kay maski sa ibang players, sa ibang team, kay Mark Baroka tsaka yung kay Save Lucero. Natatandaan nyo yung parang tinake down niya na wrestling niya, naging MMA yung yung court, binalibag niya pababa si Save Lucero, Ayan, mga nag-cite sila ng mga incidents na meron talagang pattern of behavior na masyadong beyond physicality ang ginagawa ni Cliff Hodge, hindi raw sapat yung mga fines ng mga dating ipinapataw sa kanya, yung mga parusang ipinapataw sa kanya dahil paulit-ulit parang hindi nagiging deterrent daw, sabi, So ang suggestion nila, mas stiffer fines, stiffer penalties for his actions against Mr. Nocum and implement proactive measures to prevent similar dangerous incidents in the future. Ayan. Pirmado yan ni Attorney Mamerto Mondragon, ang team governor ng Rain or Shine. Anong opinion nyo rito mga kababayan? Kailangan, dapat bang paunlakan ni Commissioner Willie Marcial itong request ng Rain or Shine Elasto Painters at nang matuto itong si Cliff Hodge,
O baka naman sa kabila kayo may opinion, ano? Baka naman talagang ganun lang talaga ang laruan ni Cliff Hodge at hindi na kailangan ng investigasyon. Okay? Ano ang saloobin nyo rito, mga kababayan? Lagay nyo lang dyan sa comment section sa baba. Okay? Now, tungo na tayo dito sa ating mga updates tungkol dito sa PBA 50th Governors Cup. Unang laro. Wow. Titan Ultra versus Macau Giant Pandas. 132-128 was the final score. Munti ka na ang Titan Ultra rito. At kinain unti-unti ng Macau ang kanilang lamang. Okay? Umabot pa yata ng 18 o 20, hindi ako nagkakamali, ano. Okay, pero tapos na 22 yata, ano. Tapos na ibaba nila sa bandang huli, no. Kaya lang kinapos pa rin ng Macau. Costly errors, yung mga malalapit na mga tira, point blank range, malapit sa basket, namimintis niya. Pati yung yung kay Chonky, tinira niya kapos, no. Yun, malas na lang talaga. Hindi na pumasok yung mga tira. May open shot sila, may pagkakataon sila, pero hindi sila pinalad na maipasok ang bola sa buslo, no? Kaya sa huli, nanaig pa rin ang Titan Ultra over Macau. 132-128. The best player of the game dyan sa laro na yan ay walang iba kundi si Tyrell Brown, ang import ng Titan Ultra, with 36 points, 10 rebounds, and 7 assists. Tungo tayo sa pangalawang laro. NLEX Road Warriors versus TNT Tropang 5G, ang mag-sister teams. Okay, nanaig pa rin ang NLEX Road Warriors laban sa Tropa, 88-83. Ayan. At patuloy na rumaratsada ang NLEX, no, sa kanilang kampanya dito sa Governors Cup, mga kababayan. Final score 88-83. Panalo po ang NLEX over TNT. Best player, Dequan Jones, ang import po ng NLEX Road Warriors, 27 points, 7 rebounds, and 2 block shots, mga kababayan. Alright, tingnan natin ang ating updated team standings. As of August 5, ayan po ang ating updated team standings, mga kababayan. Alright, Group A muna tayo. NLEX Road Warriors, wala pa ring talo, 6-0, mga kababayan. San Miguel, 4-2. TNT, natalo sila, laglag sila ng konti, 3-3. Katabla na nila ang Converge. Terra Firma, 2-4. Laglag ang Macau, okay, 2-5. Well, hindi natin masasabing umakyat, nag-improve. Ayan. 2-5 din ng Titan Ultra. Tabla sila ng Macau. Ay, mga babae, itong Group A. Ang NLEX 6-0, malapit na silang makakuha ng playoff berth. Alright? Kasi kalahati na, no? Kasi 12 lang ang laruan nitong ng bawat team, ano? Okay, kung papansinin ninyo yung record ng Terra Firma, Macau, tsaka Titan Ultra, ito yung mga naghahabol, ano? Actually, pwede pang mahabol, no? Kaya hindi pa masyadong sigurado. Well, maganda yung record pero hindi pa masyadong sigurado ang NLEX. Okay? Dahil pwede pang habulin ng Terra Firma, Macau, Titan Ultra yung record ng NLEX. Okay? Pwede pa bang actually pwede pa mag 7-5 yung Macau tsaka Titan Ultra kung magtutuloy-tuloy yung panalo nila. Sunod-sunod sila mananalo, no? Okay? Sa NLEX naman, pag nanalo sila ng 7 or 8, ayan, no? Pwede na natin ideklara na sila ang unang team na papasok, no, sa playoff. May playoff berth na, may position na sila sa playoffs, no?
Ayan. Pag nag 7 or 8. Pag 8 sigurado na or 9. Ano? Pero 7 siguro depende sa magiging resulta ng mga laro ng Macau Ultra, Titan Ultra at saka Terra Firma. Ayan. So, hintayin natin mga kababayan ng mga resulta. Ngayon, itong TNT Converge saka San Miguel medyo ano na to, nakalock in na. Pero, wag silang pasisigurado. Pagka natalo sila ng sunod-sunod at lumagapak sila sa mga siguro, ang talo nila ay 6 or 7, ay, nako. Ibig sabihin may aangat na iba dyan. Baka mapalitan sila ng Macau, Terra Firma o Titan Ultra. Malay natin, di ba? Yan. Okay, punta tayo dito sa Group B. Sa Group B naman, Phoenix 4-1, Rain or Shine 4-2, Barangay Ginebra 2-3, 2-3, 2-3. Kasama nila ang Blackwater sa 2-3, ang Meralco 2-4. Medyo malalapit ang record nito. Okay? Lalo na itong Barangay Ginebra, Blackwater, Magnolia at saka Meralco. Okay? Kung mananalo ng sunod-sunod na at tuloy-tuloy na ang Phoenix at Rain or Shine, maaari na silang makapasok sa playoffs. Makakuha na sila ng pwesto sa playoffs, mga kababayan. Alright? Kasi 2-4, 6. Oh, pwede pa eh. Okay? Pwede pa mahabol. Medyo maaga-aga pa to. Yung Phoenix pwede pang habulin niya. Rain or Shine pwede pang habulin niya kasi 4 lang, ano? Alright? So, iba ang sitwasyon ng Group A sa Group B, mga kababayan. Okay? So, ayan, mga kababayan. August 5, team standings natin para sa PBA Governors Cup Season 50. Alamin na ngayon natin kung ano yung mga susunod na laro. Well, specifically bukas, eto. Wow! Blockbuster to, mga kababayan. Ano? First game, Blackwater Bossing versus Phoenix Super LPG Fuel Masters. Laro sa Group B. Tapos sa gabi, second game natin, laro naman sa Group A. Converge Fiber Xers versus the San Miguel Beermen, mga kababayan. Okay, bababa ang San Miguel, aakyat ba ang Fiber Xers? Alamin natin yan sa araw ng bukas, August 5, Wednesday. Gaganapin ang mga laro sa SAC Smart Araneta Coliseum, Quezon City, Cubao. Manatiling nakatutok dito sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel sa mga bagong pasok at sa mga bagong manonood. Maraming salamat po muli. Hanggang dito na naman po. At kita-kita tayo muli dito sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.